Good day mga paps. For today's ride, may pupuntahan tayo na lugar na mahalaga. But anyway, mga paps, I would like to promote na binalik natin uli ang dyno tuning natin for early Christmas promo natin sa dyno tuning. So mga paps, sa mga gusto humabol or meron tayo ulit promo. So this time, 25,000 siya mga paps. So it includes only dyno tune natin. Kasi kung sa regular rate natin mga paps, talagang may additional siya per hour kung gaano katagal yung pag-tune natin sa motor. So kaya mga paps, all in na siya sa 25,000 with free 7-point check-up before the dyno tuning. So i-check talaga mabuti yung motor muna. Free na yan para malaman natin kung kamusta ang ng motor. Kondisyon ng motor, kung wala bang healthy ba, kumbaga healthy condition ang unit natin before natin isampa sa dyno. And free diagnostic na rin mga paps. So marami siyang libre sa promo natin ngayon for the whole entire duration ng November 15 to December end. So nga pala mga paps, itong tuning natin na to na ginawa is available lang sa 20 slots. So limited lang siya sa 20 slots na pwede natin i-avail yung 25,000 na all-in dyno promo natin. And meron tayong guest tuner na mag-tune sa 20 na motor na to, na 20 slots. So hindi ko lang muna i-reveal kung sino tong tuner na to, pero take the chances na magkaroon kayo ng malupit na tono o tune sa motor nyo. So avail our promo mga paps. Ito lang yan sa Garage Monkey. At the same time mga paps, 2 weeks na lang matatapos na rin yung 10% off natin sa mga selected riding gears natin sa Garage Monkey. So ano pang hinihintay nyo mga paps? Punta lang sa Garage Monkey and avail our 10% promo sa selected riding gears natin. So marami kayong mapagpipilian doon ng mga riding gears tulad itong sinuot ko ngayon mga paps. So it's a Climb Design gawa ng Full Print Manila. So mas maganda pa siya sa original actually, no? Kasi may mga pads siya eh. Pwede mo lagay ng pads. Yung original kasi or yung wala siya lagay ng pads, to may pads na mga paps. So mura yun lang din makukuha ito mga paps at kasama to sa promo natin na may 10% discount. So punta lang kayo mga paps sa Garage Monkey. Marami kayong pagpipilian doon, hindi lang gears, may mga accessories din tayo doon sa shop na pwede nyo ma-avail. Pag-usapan natin lang konti, ano ba ang benefits ng nagpapadyno tune ng motor, no? For those riders na yung unit nila is may mga mods, no? Mabenta na mga mods sa motor nila. Ano ba yung mga mods na yung mga paps? Mga full exhaust, naka-pipe, naka-high flow air filter, and basta any mods na related sa engine natin mga paps. Yan, malaki ang pinagbabago niyan sa stock tune ng mga motor natin or sa mga unit natin. So, ang silbi ng dyno tuning o dyno remapping natin mga paps is to correct yung mga magbabago sa parameters ng motor nyo while nag-upgrade kayo ng mga mods ninyo. So, for example, number 1 dyan, yung AFR. So, once nagpalit ka ng full exhaust, nagpalit ka ng pipe, sigurado yan mga paps na yung AFR mo magbabago. So, magpupunta siya sa lead side. So yung silbi natin sa dyno tuning is to correct those specific parameters, yung AFR na yan, na maayos natin, may tama natin. So as much as possible, below siya dun sa normally, kasi pag stock na motor mga paps, nasa 15 yan.
15 high, 15 low. So, yung ginagawa natin sa tuning mga paps, gagawin natin yung mababa sa 15 niya para mas malamig yung makina and hindi siya lean yung motor. So, yan yung mga isa sa mga benefits ng tuning. Pangalawa mga paps, it will increase the horsepower of the motorcycle. At the same time, yung torque ng motor tsaka horsepower, talaga ma-adjust natin siya. So, after the tuning mga paps, malalaman nyo talaga yung difference ng performance ng motor nyo as compared sa dati yung ginagamit siya. And mas malamig yung ng makina. Kumbaga, mas malamig yung makina ngayon niya kumpara sa dati na mainit. And ma-enjoy nyo talaga na, sasabi ko talaga na yung bike nyo, pagbaba ng dyno bed is different beast na siya mga paps. Totally different beast. Mas ma-enjoy nyo ngayon lalo yung power ng motor nyo. Isa pang benefits din ng tuning is, alam naman natin lahat mga paps na yung mga motor natin is Euro 5 compliant. So, ibig sabihin, sa manual nyo, for example, nakalagay sa manual nyo, 100 horsepower. Pag nilabas sa market yan mga paps, that's below 100 because of the Euro 5 compliance. So, isa pa yan sa mga benefits or ginagawa ng tuning natin is to, as much as possible, maidikit natin kung ano yung declared sa factory na horsepower. Kasi makikita nyo naman yan when we do baseline, makikita nyo mababa yan sa declared na horsepower ng market ng manufacturer because of the Euro 5 compliance. So, when we do tuning, as much as possible, maidikit natin siya doon, or kung kaya at maganda talaga yung mga mods na nilagay natin, pwede ba natin lagpasan pa yung factory declaration na horsepower ng motor nyo. So, alam nyo ba mga paps, 1 or 2 horsepower lang sa motor natin sa dyno tuning is napakalaking bagay na yan. Ramdam na ramdam nyo na yan mga paps. So for example, itong ginagamit ko ngayon na motor mga paps, it's a BMW 1250 GSA. Ito, naka dyno tune na to. So yung power nito is different na rin sa compared sa normal na 1250. Sobrang tipid, malamig makina niya, and talagang yung power na binibigay niya, pwede ko na rin sabihin na malapit-lapit na rin sa power ng mga bagong labas na sa series na motor. So yun mga paps, if you want to experience and if you want to know more about sa tuning, kung ano magagawa sa motor ninyo after, sa mga nagpaplano dyan magpa-tune, punta na kayo sa Garage Monkey, and we are happy to discuss with you ano ba yung mga benefits ng pagda-dyno tuning. So, yun lang mga paps, dagdag ko lang sa natin habang nagra-ride tayo. Maganda siya actually mga paps, no. Minsan kasi mayroon kami na mga nai-inquire na mga tanong din, no, sa ibang clients natin or inquiry about sa ating dyno tuning. May mga iba na customer na nagtatanong sila, pwede ba daw i-dyno tune yung stock? Yung when they say stock, walang mods and everything. Yes, pwede mga paps. Pero syempre mga paps, kung tatanungin nyo yung opinion ko dyan sa ganyan mga parte, much better kung ikarga nyo na lahat yung gusto nyo ilagay sa motor nyo before the dyno tuning. Para sulit na yung binayad nyo, isang bayad na lang kayo. Kasi kung gagawin nyo kasi isa-isa, lagay ka lang muna ng muffler tip, tapos papadyno tune ka, tapos maglalagay ka ngayon ng full exhaust, tapos papadyno tune ka. So, kada dinadagdag nyo na mga mods sa motor nyo, nagbabago yung tune. Pero, para kung gusto nyo makatipid, edi lagay nyo na lahat, para isang sampahan na lang tayo dun sa dyno tune. Isang tune na lang talaga tayo gagawin natin, isang trabaho na lang. Pero kung marami ka naman pera, why not? Edi isa-isahin natin, di ba? Kung medyo hindi ka mamadali naman, di ba? Pwede naman. So, depende sa trip niya yan mga paps, no? Kung gusto nyo all in, andyan na, karga natin lahat, and then tune. And kung gusto nyo naman na isa-isa, depende sa trip niya mga paps. So, bibigyan namin kayo. Kung ano ang hilig nyo, yun ang susundin natin mga paps. Pero kung tatanungin ninyo, mas maganda ko ilagay nyo na lahat para isa na lang. Pero syempre, may mga tao talaga na gusto nila parang pina-project nila yung ginagawa nila dahan-dahan.
para mas ma-enjoy nila yung ginagawa nila sa project na motor nila. Yun lang mga paps. So again, trip nyo gagawin lang namin. Alright, so yun lang yung mga common questions sa amin sa page namin, no? Mga nag-i-inquire. Pwede po natin i-tune yung stock lang. Kung gusto nyo lang ng stock, wala yung mabaguhin, pwede. Pero kung marami kayong budget, pwede mas maganda kung ilagay nyo na lahat, pwede isang tuning na lang tayo para di sayang sa oras nyo rin. Pero kung marami kayong oras, go! Isa-isahin natin yung mga paps. Alright? Sa mga nagtatanong naman mga paps, kung yung ba daw remapping or dyno tuning safe sa motor natin, masasabi ko, yes, pero depende pa rin yan sa kondisyon ng motor ninyo, no? So, konting background lang mga paps ko sa ginagamit namin na tuning device, di ba? As I mentioned a while ago, we're using Alien Tech Orchestra. So, ito siya mga paps ulit. I-post ko ulit, ito siya. So, kayo mga paps, paano ko nasabi na yes and depende sa motor ninyo, no? Siyempre, ikaw, bilang owner ng motor, may obligasyon ka rin na i-check mo yung motor mo na before mo dalhin sa amin yan na alam mo sa sarili mo na kondisyon yung unit mo. So, kami naman pagdating sa shop mga paps, sine-check din naman namin yan. Pero dapat, siguraduhin mo na ang oil mo sariwa. Wag mo siyang ilagay sa dyno na ang oil mo is talagang halos near ka na to sa change oil. Kasi alam nyo mga paps, pag nasa babaw na ng dyno yung motor, is talaga kumbaga in full power yung unit mo eh. Ngayon yung imagine, tumatakbo tayo sa highway na walang tao lahat, ipo-full throttle natin yan. So talagang may stress siya sa unit natin mga paps. Ngayon, yung isang point natin kung safe ba yung remapping. Yes, safe siya kasi since we're using Alien Tech Orchestra mga paps, grabe yung system ng tuning device na to pagdating sa pag-tune ng motor. Kahit i-over pa natin yung numbers niya during tuning or during editing yung mapping ninyo, di yan masisave ng Kestree or ng device sa ECU natin kasi pinaprotektahan tayo, no? Meron tayong checksum tinatawag. So yung checksum na yan mga paps, alam ng computer kung ano yung sobra at saka yung full, sobra, too much to sa ECU natin. Alam din niya kung kulang. Excuse me. So, every time na magagawa tayo ng mapping ng motor mo, mag-edit tayo ng mapping ng motor ninyo, hindi papasok pag sobra at hindi rin papasok pag sobrang kulang. So, doon pa lang mga paps, meron na siyang safety net during editing of your mapping sa ECU ninyo. So, ayan, number 1, yun ang isang safety features ng tuning device namin. Pangalawa, mga paps, yung ECU nyo rin, meron din niyang safety features yung ECU nyo. Akala nyo ganun-ganun lang yung ECU. Once na i-flash mo na yung let's say, pagdating sa Kestree, okay, pasado yan, pwede may pasok sa ECU. Pero meron din ang ECU mo na parang built-in na meron din siyang limiter. So, pag sobra din ang pumasok sa kanya, hindi rin niya kakainin yung mapping na ginawa. So, mangyayari sa motor mo, hindi siya mag-start. Nasa safety features also ng ECU natin. So, maraming safety features yung ECU natin na talagang hindi niya isosobra yung ginagawa natin. Ngayon, ang tanong, baka pag hindi na tuloy na tumakbo yung motor. No, kasi before natin i-extract yung mga paps, yung mapping ng motor nyo, kino-clone muna natin yan using Kestree. Isa yan sa safety features din ng device natin, which is i-clone yung ECU mapping mo. So, in times na gusto mo ibalik sa dating tune, gusto mo ibalik, let's say, ibebenta mo yung motor mo, babalik mo lahat sa original, sa stock niya, na tune lahat, etc. Punta lang kayo sa Garage Monkey mga paps. May file na yung motor nyo doon. Ibabalik lang natin yung ORI file. So, tawag namin dyan is ORI file. So, yung ORI file, that's the original file o original tune ng motor mo mga paps na
lagay sa ECU talaga. So, mawawala yung tune file, papasok ngayon uli yung original file. So, ayan yung mga paps, mga ginagawa namin no, sa Garage Monkey para shoot kami ng motor. Paps, no, malapit na kami sa pupuntahan namin. So, hanggang dito na lang yung videos natin. Ang ating small talk about dyno tuning. So, again mga paps, please share and follow our page for more updates sa Garage Monkey, sa mga promos and new arrival na mga product namin sa garage. And also, don't forget matapos na yung ano namin, yung 10% off. So hanggang end of November na lang siya mga paps. So thank you for watching our videos and ride safe everyone.